tayo ngayon sa Nubina. Ang Nubina area is sikat na place sa mga Pinoy for two reasons. Una, kasi maraming Katolikong Pinoy nagsisimba doon sa opposite. Pakita kaya natin. Opposite. Ayun lang, medyo. Ayun, yung Nubina Church. Yan, sorry guys, may construction. Yun yung Nubina Church. Maraming Pilipino na Katoliko nagsisimba doon. Kaya sikat ang Nubina. Second reason, kasi nandito yung sikat at masarap na lechon sa Singapore. Ayan, dito tayo sa Lechon Republic. Andito ako ngayon dahil bubulabugin ko yung teammate ko sa triathlon, sa Ironman. So, bibisita tayo kasi may konting changes sa loob ng Lechon Republic at aalamin natin yun para malaman nyo na din pag next yung balik. At pasensya na, medyo construction yung main road dito. Pero huwag kayong malito, may daanan over here, may daanan din dito. You can always come here, doon banda, doon. Medyo iikot na lang at saka dito. So huwag kayong mag-alala, hindi close ang Lechon Republic, ongoing yung business, konting-konting few steps lang, nandito na tayo sa Lechon Republic. Tara, umasok na tayo. Hi! Ay, kami dito. Mag-hi ka naman sa kanila. Ayan, inisita ka namin ngayon kasi close natin yan. Ang init. Inisita ka namin ngayon kasi nga, makikichismis kami. Kasi di ba nag-close kayo last month? Bakit kayo nag-close? Ito na kami na improve kami. So we can cater for lechon kami December. So meaning mas lumaki yung kitchen ngayon. Yung pinakalit. So mas marami kayong masiserve na order. Okay, that's good. So ngayon, aside from that, itour pa naman kami. Habang wala pang mga customer, kasi hindi pa nag-o-open. Okay, anong oras kayo nag-open? 11 a.m. open na sila. So pwede nang pumunta dito after church, pwede nang mag-lunch. Is it every day 11 a.m.? 11 Tuesday to Sundays. So walang 11 a.m. to 30. So which means close kayo ng Monday. Close ng Monday, rest day nila. At saka yung closing is 8:30. So anong oras yung last order? 8:15. 8:15, pwede. Pwede ka mag-dinner. Tsaka pag nagsimba ng gabi, pwede rin mag-dinner. So paano pag hapon? Anong setup? Ganun pa rin yung food, like kung hapon like 2-3 p.m. food. Same pa rin. Alam mo naman nag-late lunch sa area kasi Late lunch. Okay, sige na, ito ka. Ito muna. Ito muna. Sige, paki-explain. Wonderwall. So, Kasi ang ganda eh. actually, ano to made up. Yung idea na nag-come up kasi very budgeted kami. Nag-start kami sa pwesto. So, we can't afford ng interior design. And this is like an empty one. Okay. So, ayan. So, naisip namin ano yung pinakamaganda ilagay dyan. That represents Filipinos. So, we usually corner. We love photos. We love taking photos. So, Nice. May pasuki corner. ayan, lumana kayo. Pero teka lang ha. Teka. Meron akong comment dito. Bakit? Kasi ba't wala yung mukha ko dito? Parang hindi tama. May mali. May mali sa suki corner na to ha. May mali. Kailangan dito yung mukha ko. Mag-add pa kami dun kasi marami pa kaming mga photos na hindi pa na-post. Nako, sa susunod na pagbalik ko, dapat nasa suki corner na ako. So, ito namang wall na to. Ano naman yung naging concept? Tapos ito, out of conversation, parang, di ba, sa mga Pilipinas, we love watching movies. So, nung nag-start kami, nag-isip kami kung ano ilalagay dyan. Medyo makakawalik namin sa mga kumakain. So, we start asking yung mga first few customers namin na yung movie na gusto nila. Tapos, pinipin namin ilalagay namin. Okay. So, it represents, so, makikita mo naman meron dyan mga Fernando po, meron naman mga recent, may mga... Nakita ko nga yung crush ko eh. Hello, Echo. Hello. So, My super crush. kaya siya na... Kaya yung movies. Maganda actually ah. Gusto ko yung concept nito. At saka ang dami ko nakitang
yung favorite movies ko dito. Ano ang favorite Aside movie mo? of course, lahat ng Sarah G. O, Talaga, diba? Sarah G. Gusto ko si Sarah G tsaka si Echo. So, lahat ng movie, nakita ko. Isa sa mga perks na meron kang own place or restaurant, meron kang right To do what you want. to do what you want. So, Okay. ng mga... Anong special sa wall na to? Poster talaga. Poster. Poster ako, poster. Okay, show to me, ano yung pinaka-special dito sa malaking wall na to? Akin ang umaga. Sino yung artista dyan? Ayan, o, diba? Akin ang umaga. Ikaw yan eh. So, yung mga kaibigan ko, pag kumakain, hindi nila. Ano pa? Tapos hindi sila ulo po, magugunan sila ako yun. So, ano yan, talagang nilagay ko yun dyan. Okay, ano pa? Ito, birthday ko to. Anong title niyan? Aahon sa lamig. Sa birthday ko to, di ba? Okay. Lalakbay ko ang Oh my God, may ganun ang taas. Ah, di ba? Lalakbayin ko ang bukas. Wow, ikaw na may movie. So, dinigitan mo yung hihintayin kita sa langit sa bayaan. Pinanood ko rin si Sharon at si Richard. Okay, sobrang Christmas na ngayon. Okay, aside from yun na nga, yung wall, may changes ba dito nung nag-close kayo or totally yung kitchen lang talaga? Yung kitchen talaga yun. Okay. So, ngayon, next set na Change yung price! Nice! Nakita natin, nag-change yung price. Ganda. Very minor lang. Okay, eto na yung kitchen. Hindi na tayo papasok sa loob ng kitchen. Hindi na kami papasok. Basta lumaki yung kitchen nila, yun yung renovation na ginawa. Parang, How about sa menu? May changes ba? May binago ba sa menu? wala, same. Same pa din. So, yung mga regular na customer, they will expect the same menu. And then this December, they will expect na mas marami makikater na order because nag-expand kayo ng kitchen, right? Yung lechon na Nice, nice. we're very excited. It's coming. Holiday season. Yay! Nandito tayo ngayon sa bahay nila, Irene at si AJ. Okay guys, mahihain si AJ. Kaya kasama ko ngayon ang co-owner and ang wife ni AJ sa interview na to. Kasi curious tayo. I'm sure hindi lang ako, pati kayo curious kayong malaman paano ang isang Pilipino nag-start ng business abroad dito sa Singapore. Kasi ako, syempre gusto ko rin malaman. Kaya interview natin si Irene. So, kamusta naman? Mag-hi ka sa ating mga viewers. Hi, viewers! Kahit isa lang yan, mag-hi ka pa rin, charot. Hello po sa mga nagsasubscribe. Ay, Hello! sa hindi pa nagsasubscribe, subscribe na kayo, okay? Subscribe. Okay, nandito tayo sa bahay ngayon dahil nga, gusto naming malaman na paano nag-start ang Lechon Republic, how it started. So, we started 2018. Mhm. Nagsimula kasi siya from, syempre, the Esther Jose family. Mhm. Family business nila, AJ. Oh, nice! So, yung family business na to is nasa Philippines or nandito? Ah, okay. So, ang backstory kasi talaga why we wanted to bring lechon to Singapore is way before pa, every time umuwi si AJ, nag-uwi siya ng lechon. Mhm. Ay, totoo yan. Kasi di ba bilang 15 years na ako dito, and taga Cebu ako, so ayun naman, Cebu sikat sa lechon. Ganyan din, I agree with you, na nag-uuwi tayo. Okay? So, mag-uwi ng lechon, mga housemates ni AJ before, hindi lang Pilipino. May Bulgarian, yan. So, pag pinapatikim niya, nagugustuhan. Nice, So, parang nice. sinabi sa kanya, AJ, ba't hindi mo dalhin dito? Dalhin mo naman sa Singapore. Being the business-minded of AJ is, yun, nag-start siya na mag-venture na, sige nga, mag-start tayo ng lechonan. Hindi namin siya plan that year talaga, pero alam namin na gusto namin mag-open.
It so happened na there was one simbang gabi. Pagkatas ng simbang gabi, alam mo, very late Yes, na, diba? yes. Pagkatas ng simbang gabi, sabi namin, tayo hanap tayo. Kasi, Nagkataon. ano lang natin sa kanila. Dito kasi sa Singapore, yung simbang gabi is literal na gabi. Hindi katulad sa Philippines, madaling araw tayo nagsisimbang gabi. Dito kasi gabi after work. Kinikater nila for yung mga... Yes, yung mga nag-work na OFWs, mga Filipino, after work, nakaka-attend ng simbang gabi. Ganyan. Okay, and then? So, nagkataon sa Novena Church. And si Novena Church nag-close down for a while for renovation. After renovation, labas kami ng Novena Church. Sabi namin, wala tayong makainan. Late na, 9 p.m. na, diba? 9:30. Oo. Wala tayong makainan. Close na, karamihan. Biglang tingin kami opposite. Sabi, ganda ng location. Oo. Bagong renovate din siya, yung Novena Regency lang. So, parang sabi namin, parang magandang location to open itong lechon. So, long story short, nakuha namin yung location. Nice. Kasi talagang maganda yung location kasi ako nagsisimba ako sa Novena. So, like after mo mag-mass, gusto natin mag-snacks, diba? So, instead of walking away pa dun sa mall ng Novena, you can just cross the street kasi yung buong, ano na yun, nandun kayo eh. Ang ganda ng location. Very strategic yung location. Dahil first, opposite the church. So, meron ka ng pool of Filipinos na makikater. Second, maraming hospitals around the area. So, marami ring nurses, maraming... Tama. May offices, may residential. Maganda talaga, magandang location. I agree to that. So, ilang years na ngayon? So, kung 2018... December yun. So, right after Christmas. So, anniversary nyo na next month. 28th of December ang anniversary. Wish namin for Christmas sana. Hindi kinaya. Which, okay lang naman kasi kinaya naman namin right before New Year. Which means magpa 5 years na kayo this December. Wow! Congrats sa Lechon Republic. Confetti you. Congrats. So 5 years na siya. And then, di ba nga recently, nag-close kayo kasi nga, you did some renovation, which is sinabi natin kanina with AJ, no, nag-tour kami sa Lechon Republic. So basically, from previous year to this December, ilang percentage na yung increase na makikater yung order for the lechon? Kasi magki-Christmas at New Year eh. So, nagdagdag kami ng one more rotisserie. Ibig sabihin siguro mga 40%, 30 to 40% increase. Wow! Sana. Wow! Kasi guys, experience ko yan. So, hindi ka, November pag nag-order ka ng lechon dito sa Singapore, hindi ka na makaka-order kasi full na. Yes. So, dapat dun sa mga Filipino OFWs or local Singaporeans or foreigners na gusto ng lechon, you have to order way ahead. Kung order kayo ng November, ang hirap ng kumuha kasi fully booked na sila. But it's good na nag-increase yung production nyo ng 40%. Which means, so kung o-order ba ako now, middle of November, makakapag-oo pa ba kayo? Well, hindi pa kami open for Christmas and New Year. Really? We start 1st of December for pre-orders para sa Christmas and New Year. Okay. Abang-abang na guys. Okay, makakaabang pa tayo. So, pre-order nyo, mag-iisisimula for Christmas and New Year, first week of... 1st of December. 1st of December. Oh, that's good. Kasi previously, tinatry na mag-order ng November, wala na eh. So, medyo pinush back namin siya. At saka, napaka-tasty nung lechon nyo kasi from Cebu ako, so I can really compare yung sarap ng lechon. So, for me, sa Singapore, favorite ko talaga ang Lechon Republic. Thank you. Masarap talaga ang Lechon Republic. If you don't believe, it's your chance to try. So, ano na nila yon, kayo na mag-decide. But if you wanna try something good, lechon talaga masarap yung loob. At saka napaka-crispy. Ang sarap ng Lechon Republic actually. I love Lechon Republic. Yes. Hindi dahil we're friends, ha? Siyempre. Hindi dahil we're friends. Pero syempre, siguro nag-add lang yon. Pero hindi, na-try ko lahat ng lechon. There's even a lechon owned by a Cebuano. Hindi na lang ako hindi ko masyadong type yung lechon. So, once lang ako kumain doon. So, from then on, lagi na ako nasa Lechon Republic. Salamat. Siyempre, aside sa masarap, support. Yeah. Pero given, nagulat din ako dahil na Cebuana, sabi ni Ate parang Cebuana siya. Nagustuhan niya pati yung sarsa. Oo. For namin yan, isa sa mga
secret recipes. Homemade yung sarsa nila, guys. Yung sausawan sa Cebu kasi is just a vinegar. Yes, vinegar, a little salt, and then sili na may iba naglalagay ng sibuyas. Ganun lang, very simple. Minsan nga, plain vinegar lang. Pwede na eh. Vinegar and salt, okay na eh. Kasi malasa. Anyways, so what do we expect something new sa ating menu aside sa nag-increase yung production ng lechon? For now, this year, wala pa. We're working on developing, syempre, yung menu natin. Mhm. Pa rin natin tayo ng this type of menu to another. So, Mhm. inaaral pa yan ng mga chef. Okay. And then last time, I remember, meron yung hindi, yung ini-invite nyo ako, hindi ako nakapunta kasi I was so busy that time. Meron kayo yung ano yun? Is yung Boodle Fight season. So, is it a seasonal thing or do you do it on a regular basis like every month or pag may nag-order? So, tell us about it. Sure. Nung before COVID, ginagawa namin siya once every month. Mhm. So, again, magpapa-pre-book kami. Mhm. Tapos close talaga yung dinner for just mga pre-booking ng Boodle. So, right after COVID, kasi bawal. Mhm. So, for this year and next year, ang plan namin is to bring it back. So, which is every month may Boodle may isang Fight. fight day kami na Oh, that's pwede silang nice. mag-book their slots para maki-join sa group. Nice. Gusto ko mag-join yan kasi di ko na-join last time. Yes. Kailangan ma-experience. Okay. Gusto ko balikan yung pag-start. Diba? As you said, nag-start nga kayo because it is a family business from AJ's side, sa family niya sa Philippines. And then, you both decided to bring it here sa Singapore. So, ano yung, sa mga nanonood sa atin na curious, na how you actually started? Ano yung kasi baka may nanonood na gusto rin mag-start ng business on their own. So, how everything started after you decide, tas nakita nyo nga yung, na-foresee nyo na ang ganda ng location ng opposite ng Novena, what comes next? So, syempre, gaya nga nasabi, muna talaga location. Very important, strategic location. So, parang the rest ng process, especially sa Singapore mo gagawin. To open, of course, the company. Renovations, isa sa mga pinakamahirap yan kasi syempre, kailangan may contact ka pa rin na to help you set up the whole. Kasi may sistema pa rin ng Singapore government. Diba? So, siguro ito 1 to 2 months for the renovation. For the whole restaurant to be set up. Oh, wow, that's fast. That's fast. That's fast. Yung to incorporate the company. Alam mo naman dito, so Yes. online, yun, kaya mo na yun. But the whole process na ma-approve, syempre yung licenses. Oo, especially it's food, yeah. And then to get licenses to, yun nga, to serve, to be a restaurant. Tapos syempre meron din tayong beer. Yeah, you need a license for that. Oh, Ito, tama. mga yan, 2 months, 2 to 3 months siguro. Plus the Okay. renovation. So which means kung talagang stable yung plan mo, sure ka na sa gagawin mo, and then you have the right capital, possible pala talagang mag-start ng business ng 2 to 3 months, no? Kaya mo. Given kasi nga na the business was a family business, mas madali. Kasi wala nang masyadong R&D dun sa product because Yes. existing na siya from AJ's family sa Philippines. So which was good also, the rotisserie was flew down from Manila, gawa din ng family nila AJ. So bumili kami, nagpagawa kami, Nice. very personalized touch from Philippines, tapos shinip namin Here sa Singapore. So, Okay. imported. Oh, Sorry. nice. Imported ang lutuan ng lechon. Homemade ang sausawan ng lechon. At saka yung lechon recipes from the grand family pa nila, AJ. So it's really something to, kaya pala ganun, iba yung touch din ng lechon talaga sa Lechon Republic because of, alam mo yon, yung back history ng lechon before it came actually here sa Singapore. Di ba, eto na set up na, nag-opening na. So, you open on December 28, 28th of December. And then, as you go along, yung first 6 months nyo, ano yung naging struggle nyo being a business people na from Philippines? I mean, hindi kayo locals. Paano yun? ano yung naging struggle on that 6 months since nasa foreign countries? Nasa foreign country kayo dito sa Singapore. Pinakamahirap talaga here is manpower.
given yung mga, alam naman natin yung hirap na kumuha ng holder, mag-source ka ng local talent na syempre ititrain mo pa. Diba? Meron ka na nga history, syempre alam mo na yung recipe, alam mo na yung business, but to pass on na kung sino yung mag-run ng business na makuha nila yung recipe mo, syempre 6 months is not enough. So meaning on that 6 months talagang naging number one struggle nyo yung manpower. No, kasi given them, kunwari kahit may manpower ka, you still have to train them. How about yung sales? Kasi syempre, di ba, you have a target. Nagka-issue ba kayo na maano yung sales nyo in that 6 months? It was uphill, downhill struggle. So roller coaster pa din. We were lucky na we started December, it was New Year. So meron agad kaming New Year na benta. And then, bababa siya ng konti. And then came Chinese New Year. And that year, 2019, was the year of the pig. Oh! So, oh my gosh. Because year of the pig, ang daming gustong kumain ng pig. Yeah. Because, siyempre, Chinese, we believe on luck. Yeah. Pag year of the pig, then luck of the pig. May shop, siyempre, trabaho na yan ng mga back-end namin to market. But it helped yung location talaga namin. Nakakatuwa, nakaka-inspire na being Filipinos na nandito kayo sa Singapore, you are able to put up a really a company or a restaurant na purely owned by Filipinos, right? So, nakaka-proud bilang Pilipina din ako, and then nakaka-proud lalo when people ask saan ba masarap kumain ng lechon. I'm very proud to introduce Lechon Republic because personally, alam kong masarap. Kaya hindi ka mahihiyang i-introduce sa locals, i-recommend sa mga foreign friends from abroad, all over the world actually. Kasi very ang Singapore and daming nationality na nandito. And so we all know na sobrang mahal sa Singapore tumira. Mahal dito, guys. So, naiisip ko pa lang kung magpuput up ako ng business dito, ang laki ng kailangan kong capital to start. So, give us idea kami, yung viewers, na maybe may mga nanonood dito gusto mag-put up din ng this food business dito sa Singapore. Can you possibly share with us ano yung rough estimation na nakapag-put up kayo ng business in 2 months? Magkano yung rough estimate na nagastos nyo? If I don't remember wrongly, nag-start kami sa $50,000. Oh my goodness, malaki yon. So to give them idea lang, siguro yung exchange rate ngayon 40-41, naglalaro lang doon. So i-times nyo na lang, sinabi mo nga yung struggle ng 6 months. So paano naman yung ROI? Kailan na yung nag-ROI since you started 50,000 estimation na nagastos nyo, may struggle na 6 months. Paano na yung, saan na kayo nag-ROI? After how many months na? Alam ko na return siya in 1 to 1.5 years. So the year after, 2019, bumalik siya right before COVID. Oh. Kasi 2020 si COVID, diba? So, bumalik siya before COVID. At the same time, nagkaroon kami ng time na, since bumalik, ibig sabihin, medyo nag-boom, marketing-wise, medyo napakilala. By the time na COVID, okay na kami. Okay. Sumable kami. So, which means, let us say, 18 months to be safe, 15 to 18 months nag-ROI. No, that's not bad. That's not bad. And then, here comes COVID, there was a challenge. Nag-close ba kayo nung time na yun or no? We did not stop. Nag-run kami for a few months with just 2 people. Wow! Yes. Really? As in yung... Oh my gosh! Sabi ko nga, kung may struggle ka the first 6 months, may struggle ka din Nung COVID time. But it was a good problem. I would always say. Kasi nga ang daming orders. Dalawa lang yung staff. I still have a full-time job. So we had our full-timers na nagtatrabaho sa Lechon Republic from the morning, and then when I end, kasi work from home, di ba? When I end work, nilalakad ko. Dinadalian ko na, sige matapos na. Grabe ang hard work. 3 people. Nice. Kasi syempre, my God, dalawa na lang sila. So, that COVID season, nag-peak yung orders, right? Because everyone is ordering online, right? Yes. Kasi nung time na yun, bawal tayong kumain sa labas eh. True. And we were thankful din kasi nga, yung mga platforms natin, nationwide, island-wide delivery. Oh, tama. So kahit nasa Jurong ka, you can order the Lechon Republic. So
that was good na island-wide yung delivery. Yes. So, ang ganda nung na nag-ROI and then nag-continue and continue na talaga kahit nag-COVID. Although, nag-struggle nga kayo sa manpower, but it's good that you survive during the COVID season, no? Kasi marami rin nung COVID season, guys, yung mga nagpa-follow sa akin sa Instagram, palagi rin akong nagpo-food, nasa food, I'm a foodie, so Yes. alam kong sobrang daming nag-close na cafe, restaurants during the COVID season kasi di na nag-survive. So, it's really good na na-survive nyo yung COVID season. Gusto ko i-ask, kasi nga, yung ordering nyo nung during COVID season was island-wide. So, right now ba, na-continue nyo pa rin island-wide yung ordering? Yes, so yun nga, during COVID, we were on third-party apps na island-wide delivery. So, after noon, napag-aralan namin during that period kung paano mag-set up sa sarili namin, direct ordering. So, we now have our own website where people can do direct ordering. Tapos, syempre, delivery din up to their doorstep. It's island-wide. Nice! So, anong mga app na pwede namin magamit to order online? So, aside from our direct, meron kami, nasa Foodpanda kami, nasa Grab kami, nasa delivery. Oh, you're everywhere. So, there's no reason na hindi natin matatry yung lechon. Yeah. Kahit nandun pa kayo sa Punggol, sa Tuwas. Ay, Tuwas. Tuwas. Yeah. Punggol or Changi, Passeris, you can order via online at available na sila. That is so good na hindi na putol yung island-wide delivery. Oo, kasi yun yung nakita namin growth to COVID. Talagang delivery. Sumalbas Kung natin sa bagay, totoo. Maybe may mga viewers tayong right now na nanonood na maybe gustong marinig yung side mo. Anong maa-advise mo dun sa mga Filipinos? Hindi lang sa Singapore, kahit yung mga Filipinos abroad or iba-ibang country na they want to start a business para sa kanilang business on their own. So, ano yung mas-share mo since you have a 5 years experience, almost na this month, na nag-put up ka ng business sa foreign country, and right now, we all know na hindi lang Pilipino ang kinikater nyo, actually, pati Singaporean locals and other nationalities all over the world, nagiging customer sa Lechon Republic. So, ano yung maa-advise mo ngayon sa mga nanonood sa atin na probably they wanted to start their own business? Sa akin, una lang talaga, lakasan mo lang loob mo. Kaya nyo yan. Believe in yourself. Most of the time talaga, yun lang naman nag-hold back natin. May idea ka, gusto mo naman. Hindi mo itutuloy. Diba? Lakasan mo yung loob mo. Get to know kung ano yung mga kailangan. Madali na lang yun. Pwede ka naman magtanong, mag-search online, or especially ngayon, yes. Information is just everywhere. Pero kung wala yung lakas ng loob mo, mahirap din. Kahit may resources ka, tapos wala ka ng lakas ng loob. Feeling ko hindi mo pa rin siya mapupush. So, it's really lakas ng loob. Para sa akin talaga, yun ang number one. Aside from lakas ng loob, ano pa yung gusto mong i-impart sa mga nanonood ngayon na talagang gustong-gusto na nila simulan? Kailangan hardworking ka. Yung mga usual na hindi naman dapat mawala kapag kahit naman anong trabaho, kahit hindi lang sa business. Kasi like for us, gusto talaga namin hands-on. Hindi pwedeng papabayaan. So, na ako ng pera. Importante talagang hands-on talaga tayo sa business at hindi lang yung pinababayaan at sa employee, right? Hindi. Kailangan talaga tutok ka. Kailangan alam mo din yung business mo. That's where yung business mo talaga mag-work. Kasi once you know the ins and outs ng business mo, doon mo lang malalaman talaga na kung nag-work out siya, kung ano pa yung dapat. Okay, that's nice. So, lakas ng loob, guys. Tutukan yung business, dapat maging hands-on, hindi pwedeng lakasan ng loob at hindi lang lakas ng loob pala. Hindi lang. Hindi lang. Talagang dapat kailangan maging masipag. Sipag talaga. Oh, nice, nice. Si AJ, tinatawag namin para mag-impart. Shy type siya. So, guys, salamat sa pagsama sa amin today. Na pinasyalan natin yung Lechon Republic, and I hope may natutunan kayo kay Irene at kay AJ na aming cameraman. Charot. Nagtatago dun sa gilid. So sana mag-subscribe kayo. Pero teka lang, pwede bang mag-house tour since bagong lipat kayo? Yeah. Pwede ba? So
magpapakita na si AJ sa konti. Magpapakita na si AJ sa house tour. Mag-house tour na tayo since nandito naman tayo. So yung part 2 natin guys, abangan nyo house tour dito sa bagong bahay nila. Bye-bye! Bye-bye-bye! See you in a while!